Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, ako si Marco, at inaanyayahan kita sa isang paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi sa mga kontinente, ngunit sa pamamagitan ng oras, sa pamamagitan ng mismong puso ng kasaysayan ng tao tulad ng isiniwalat sa sagradong teksto, ang Biblia. Kami ay i-compress ang millennia sa isang maigsi na salaysay, paggalugad ng epikong alamat ng relasyon ng sangkatauhan sa banal, mula sa nakamamanghang madaling araw ng paglikha hanggang sa pangako ng isang bagong simula. Handa ka na ba? Hayaan, magkasama, sa malalim na paggalugad na ito, na nagsisimula sa mismong Genesis ng lahat. Sa simula, tulad ng sinasabi ng aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang kadiliman ay sumaklaw sa kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay umakyat sa tubig. Pagkatapos, isang utos, isang pagpapahayag ng kapangyarihan, hayaan ang ilaw. At may ilaw, isipin ng gulat, ang manipis na nakamamanghang kamangha-mangha ng unang pagsikat ng araw, isang universo na ipinanganak mula sa banal na hininga. Sumunod ang araw ng gabi, ang Diyos na naghihiwalay sa tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba, na lumilikha ng firmament. Ang lupain ay lumitaw mula sa tubig na kailaliman, na may buhay. Ginawa niya ang mga halaman, isang verdant tapestry na nag-adorno sa lupa, bawat isa ay isang testamento sa kanyang malikhaing henyo. Pagkatapos ay dumating ang mga nilalang ng hangin at dagat, isang symphony ng buhay na nagbubukas bago ang kanyang mga mata. At sa wakas, sa ika-6 na araw, nilikha niya ang sangkatauhan, lalaki at babae, sa kanyang imahe, na kinokonekta ang kanyang nilikha na may mga nilalang na may kakayahang pag-ibig, pangangatwiran, at pakikisama sa kanya. Ang Genesis isang ay perpektong kinukuha ang maluwalhating simula na ito, na inilalagay ang pundasyon para sa lahat na darating. Ngunit ang idyllic na paraiso na ito, ang perpektong pagkakaisa na ito, ay hindi magtatagal. Ang susunod na kabanata ay nagdadala ng isang malalim na paglilipat, isang trahedya na pagkahulog mula sa biyaya. Ang kwento ni Adan at Eva, isang salaysay na pinagtagpi ng tukso, pagsuway, at ang mapait na bunga na pinili, ay isang pundasyon ng ating pag-unawa sa kalikasan ng tao. Ang ahas, tuso at mapanlinlang, bulong ay namamalagi sa tainga ni Eva, na nangangako ng kaalaman at kapangyarihan na lampas sa disenyo ng Diyos. Siya ay nagbunga, at si Adan, na nakagapo sa kanya sa pamamagitan ng pag-ibig at ibinahaging kapalaran, sinundan ang sod. Nakikibahagi sila sa ipinagbabawal na prutas, sinisira ang pagkakaisa ng Eden at ipinakilala ang kasalanan at pagdurusa sa mundo. Ang kanilang pagpapatalsik mula sa paraiso, isang magulas na simbolo ng paghihiwalay mula sa Diyos, ay nagsisilbing isang malalim na paalala ng mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Ang mga kahihinatnan ng paunang pagsuway na ito ay nag-ripple sa mga henerasyon, tulad ng nakikita natin sa kwento ni Cain at Abel. Ang mga kapatid na ito, ang mga unang anak ni Adan at Eva, ay nag-alok ng mga sakripisyo sa Diyos. Tinanggap ang alok ni Abel, habang hindi si Cain. Ang pagtanggi na ito ay nagdulot ng isang nasusunog na paninibugho sa loob ng puso ni Cain, na humahantong sa kanya na gumawa ng unang naitala na pagpatay, isang chilling act na binibigyang diin ang mapanirang kapangyarihan ng inggit at ang nagwawasak na epekto ng kasalanan. Ang pagsisisi ni Cain, kahit na maliwanag, ay sa huli ay hindi sapat upang alisin ang kakilakilabot na gawa, na itinampok ang grabidad ng mga pagpipilian na ginawa at ang walang katapusang mga kahihinatnan ng karahasan. Ang trahedyang kwentong ito ay isang matibay na paalala ng kapasidad ng tao para sa kapwa mabuti at masama, isang salungatan na sumasalamin sa buong kasaysayan. Ang kasamaan ng sangkatauhan ay nagpatuloy na tumaas, na umaabot sa isang punto kung saan ang Diyos, sa kanyang banal na paghatol, ay nagpasya na linisin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Gayunpaman, sa gitna ng malaganap na katiwalian, natagpuan niya ang isang matuwid na tao, si Noe. Sinasabi sa atin ng Genesis Kapitulo 6 versikulo 8, ngunit natagpuan ni Noe si Grace sa mga mata ng Panginoon. Si Noe, na pinili para sa kanyang walang tigil na pananampalataya at pagsunod, ay inutusan na magtayo ng isang arka, isang sisidlan ng kaligtasan na magpapanatili ng buhay sa pamamagitan ng cataclysmic delubyo. Ang baha, isang nagwawasak na kaganapan na muling nagbalik sa mukha ng mundo, ay nagsisilbing isang malakas na testamento sa paghatol ng Diyos at ang kanyang walang tigil na pangako na mapangalagaan ang kanyang napiling tao.
Ang arka, isang simbolo ng pag-asa at pangangalaga, ay binibigyang diin ng awa ng Diyos kahit nasa gitna ng pagkawasak. Matapos umatras ang mga baha, at ang lupa ay na-update, lumitaw si Noe at ang kanyang pamilya, na nagdadala ng mga buto ng isang bagong simula. Ang bahaghari, isang nakamamanghang simbolo ng tipan ng Diyos sa sangkatauhan, na naka-arched sa buong kalangitan, isang pangako na hindi na muling sirain ang lupa sa pamamagitan ng baha. Ang tipan na ito, isang testamento sa awa at biyaya ng Diyos, ay nag-alok ng isang sariwang pagsisimula, isang pagkakataon para sa sangkatauhan na muling itayo at mabuhay alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang pagkahilig ng tao patungo sa kasalanan, ang likas na pagkahilig sa pagkawasak sa sarili, ay hindi madaling mabura. Ang kwento ng Tower of Babel ay malinaw na naglalarawan ng walang hanggang pakikibaka. Hinimok ng pagmamataas at isang pagnanais para sa pag-aalsa sa sarili, tinangka ng sangkatauhan na magtayo ng isang tore na maabot ang kalangitan, isang bantayog sa kanilang sariling ambisyon at kapangyarihan. Ang gawaing ito ng pagsuway, isang malinaw na pagtanggi sa soberanya ng Diyos, ay nagtulak sa banal na interbensyon. Nalito ang Diyos sa mga wika ng mga tao, ikinalat ang mga ito sa buong mundo, ihinto ang pagtatayo ng tower at epektibong pumipigil sa pag-iisa ng sangkatauhan sa ilalim ng isang sulong, potensyal na mapang-api, kapangyarihan. Ang pagkalat ng sangkatauhan, kahit na tila magulong, maaari ding makita bilang isang diskarte para sa pag-iba-iba at ang pagkalat ng sibilisasyon sa buong mundo. Isipin nito ang mismong pagkakaiba-iba ng mga kultura at wika na nakikita natin ngayon ay isang direktang resulta ng kaganapang ito. Ito ay isang testamento sa kakayahan ng Diyos na maging kahit na mga gawa ng pagsuway sa mga pagkakataon para sa paglaki at pagpapalawak. Ang kasunod na mga kabanata ng Genesis ay sumasalamin sa buhay ng iba't ibang mga patriarch at matriarch, mga numero na ang mga kwento ay mayaman sa pananampalataya, pakikibaka, at interbensyon ng banal. Si Abraham, isang taong walang tigil na pananampalataya, ay tinawag ng Diyos na iwanan ang kanyang tinubuang bayan at paglalakbay sa isang bagong lupain, isang testamento sa kapangyarihan ng pagsunod at tiwala sa hindi nakikita. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng mga hamon at pagsubok, gayunpaman ang kanyang pananampalataya ay nananatiling hindi natitinag. Ang kanyang tipan sa Diyos, na minarkahan ng pagtutuli, ay nagtatatag ng isang napiling tao, isang linya na kung saan matutupad ang mga pangako ng Diyos. Ang mga kwento ni Isaac, Jacob, at Joseph, mga inapo ni Abraham, ay higit na naglalarawan ng mga tema ng pananampalataya, tiyaga, at walang tigil na katapatan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanilang buhay ay nagtatanghal ng mga natatanging mga hamon at tagumpay, na nagbibigay ng masaganang mga aralin sa likas na katangian ng pananampalataya, ang kahalagahan ng pamilya, at ang mga kahihinatnan ng kapwa matuwid at hindi matuwid na kilos. Ang mga salaysay na ito, na sumasaklaw sa mga henerasyon, ay nag-aalok ng isang nakakahimok na tapestry ng karanasan ng tao, na magkasama sa banal na kamay ng Diyos, na humuhubog sa kapalaran ng isang napiling tao. Nakikita natin ang pagiging komplikado ng mga relasyon ng tao, ang mga tagumpay at pagkabigo ng pananampalataya, at ang walang hanggang pagkakaroon ng isang Diyos na kapwa sumusubok at nagpapanatili ng kanyang bayan. Ang mga salaysay na ito ay hindi lamang mga makasaysayang account, nabubuhay silang mga talinghaga, nag-aalok ng gabay at pananaw para sa ating buhay ngayon. Ipinapaalala nila sa amin na ang pananampalataya ay hindi isang pasibo na pagtanggap, ngunit isang aktibong pakikipag-ugnayan sa Diyos, isang palaging pag-uusap sa pagitan ng ating mga hangarin ng tao at ang kanyang banal na kalooban. Isaalang-alang ang kwento ni Joseph, halimbawa, nabenta sa pagkaalipin ng kanyang sariling mga kapatid, ipinagkanulo at hindi makatarungan na nabilanggo, ang buhay ni Joseph ay tila walang anuman kundi isang testamento sa banal na pabor. Gayunpaman, sa pamamagitan ng lahat, pinapanatili niya ang isang walang tigil na pananampalataya, binibigyang kahulugan ang mga pangarap, tumataas sa katanyagan sa Egypt, at sa huli ay naisave ang kanyang pamilya mula sa tagutom. Ang kanyang kwento ay isang malakas na paglalarawan ng soberanya ng Diyos, kahit nasa harap ng hindi maisip na pagdurusa. Ipinapakita nito kung paano ang tila negatibong mga kaganapan ay maaaring maorkestra ng Diyos para sa isang mas mahusay na kabutihan, isang mas malaking layunin na hindi natin maiintindihan sa oras na iyon. Ang kapatawaran ni Joseph sa kanyang mga kapatid, isang kamanghamanghang gawa ng biyaya,
ay binibigyang diin ang pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang potensyal na pagtubos kahit nasa harap ng malalim na pagkakanulo. Ang kanyang kakayahang makita ang lampas sa agarang sakit, upang makilala ang banal na kamay sa kanyang pagdurusa, ay isang aralin sa pagiging matatag at tiwala. Nakikita natin ang paglalahad ng plano ng Diyos, isang plano na sumasaklaw hindi lamang sa individual na paglalakbay ni Joseph kundi pati na rin ang kapalaran ng kanyang buong pamilya, isang pamilya na sa kalaunan ay magiging pundasyon ng bansa ng Israel. Ang aklat ng Exodo ay sumusunod sa natural, na nagdedetalye ng pagkaalipin ng mga Israelita sa Egypt at ang kanilang makahimalang pagpapalaya sa ilalim ng pamumuno ni Moises. Ang kwentong ito, marahil ang isa sa mga pinakakilalang kilala sa Biblia, ay isang malakas na salaysay ng pang-aapi, pagtubos, at interbensyon ng banal. Ang sigaw ng mga Israelita para sa kalayaan ay sumasalamin sa buong millennia, na sumasalamin sa mga pakikibaka ng mga inaapi na tao sa buong kasaysayan. Ang 10 plagues, isang serye ng mga nagwawasak na mga kaganapan na naidulot sa Egypt, ay nagsisilbing isang dramatikong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pangako sa kanyang bayan. Ang paghihiwalay ng Red Sea, isang kamanghamanghang kilos ng banal na interbensyon, ay sumisimbolo sa pangwakas na tagumpay ng pananampalataya sa kahirapan, isang sandali ng walang cap-ars na paglaya. Ang paglalakbay sa ilang, kahit na mahirap at mapaghamong, ay isang formative period, na humuhubog sa pagkakakilanlan ng mga Israelita bilang isang tao na pinili ng Diyos, na nakakalimutan ang kanilang kolektibong pananampalataya, at sinubukan ang kanilang pagiging matatag sa harap ng kahirapan at kawalan ng katiyakan. Ang pagbibigay ng batas sa Mount Sinai, na may diin sa etikal at moral na pag-uugali, ay nagtatatag ng isang tipan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, na inilalagay ang pundasyon para sa isang makatarungan at matuwid na lipunan. Ang mga detalye ng tipan na ito, ang mga utos, ay hindi lamang mga panuntunan ngunit ang mga prinsipyo na idinisenyo upang gabayan ang pag-uugali ng tao at magsulong ng isang relasyon sa Diyos na itinayo sa tiwala, pagsunod, at pag-ibig. Ito ay isang plano para sa isang buhay na naaayon sa banal na kalooban, isang template para sa isang lipunan na itinayo sa mga prinsipyo ng hustisya at pakikiramay. Ang mga unang kabanata ng Biblia, sa makatuwid, ay hindi lamang mga makasaysayang account, ang mga ito ay malalim na teolohikal na salaysay, mayaman sa simbolismo at kahulugan. Sinusuri nila ang pagiging komplikado ng kalagayan ng tao, paggalugad ng mga tema ng pananampalataya, pag-aalinlangan, pagsunod, paghihimagsik, pagdurusa, pagtubos, at ang walang tigil na soberanya ng Diyos. Ang bawat salaysay, bawat kwento, ay nag-aalok ng mahalagang mga aralin, na nagbibigay ng gabay at pananaw para sa pag-navigate sa pagiging komplikado ng buhay, na nagpapaalala sa atin na kahit nasa gitna ng kaguluhan at pagdurusa, mayroong isang banal na layunin, isang mas malaking plano na naglalahad, isang Diyos na aktibong kasangkot sa buhay ng kanyang mga tao. Ang mga kwento ay hindi lamang sinadya upang mabasa ng paimple, ang mga ito ay sinadya upang makisali, pag-isipan, at inilapat sa ating sariling buhay. Ang mga ito ay nabubuhay na mga talinghaga, walang katapusang mga aralin para sa lahat na naghahangad na maunawaan ang likas na katangian ng Diyos at ang kanyang kaugnayan sa sangkatauhan. At sa gayon, nagpapatuloy ang paglalakbay. Kasunod ng paglabas, nakatagpo tayo ng panahon ng paglibot sa disyerto, isang oras na madalas na hindi napapansin ngunit mahalaga sa pag-unawa sa pag-unlad ng mga Israelita. Ito ay hindi lamang isang pisikal na paglalakbay sa buong ligid na mga landscape, ito ay isang espiritual na odyssey, isang crucible na nakakalimutan ang kanilang pambansang pagkakakilanlan. 40 taon, isang henerasyon na nawala sa ilang, isang panahon ng pagsubok, ng pag-aalinlangan, ng paghihimagsik, ngunit din ng malalim na espiritual na paglaki. Isipin ito, 40 taon na walang kaginhawaan ng naayos na buhay, umaasa sa banal na pagkakaloob mana mula sa langit, tubig mula sa bato. Ito ay hindi lamang tungkol sa sustansya, ito ay tungkol sa tiwala, tungkol sa pananampalataya sa isang Diyos na nangangako na magbigay kahit na sa mga pinakamasasamang kalagayan. Ang patuloy na pagbulang-bulungan, ang mga reklamo, ang mga hamon sa pamumuno ni Moises ipinapakita nito ang mga kahinaan ng tao kahit na sa loob ng isang napiling tao. Ipinapaalala nila sa amin na ang pananampalataya ay hindi isang pasibo na pagtanggap ngunit isang aktibong pakikipag-ugnayan, isang palaging pakikipagbuno na may pagdududa at kawalan ng katiyakan.
Ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos na siya ay nagtitiyaga, gumagabay sa kanila, pinapanatili sila, nagtuturo sa kanila ng pasensya, pagiging matatag, at pag-asa sa Kanya. Ang paglalakbay sa ilang ay hindi wala sa mga makahimalang interbensyon. Isipin ang haligi ng ulap sa araw at ang haligi ng apoy sa gabi, na nagbibigay ng gabay at proteksyon sa malupit na kapaligiran sa disyerto. Ang mga ito ay hindi lamang maginhawang mga tools sa pag-navigate, ang mga ito ay makapangyarihang mga simbolo ng presensya ng Diyos, isang palaging paalala ng Kanyang walang tigil na pangako at maingat na pag-aalaga. Pagkatapos ay mayroong mga nakatagpo na may magkakaibang mga tao, tagumpay at pagkatalo sa mga laban, sandali ng parehong tagumpay at kawalan ng pag-asa. Ang bawat karanasan, bawat kaganapan, ay humuhubog sa kanilang pagkatao, pinino ang kanilang pananampalataya, at hinuhubog sila sa bansa na sila ay sa kalaunan ay magiging. Ang ilang, sa kalupitan at mga hamon nito, ay nagsilbi bilang isang malalim na espiritual na pagsasanay, na naghahanda sa kanila para sa napakalaking gawain na nauna, ang pagsakop sa Canaan. Ang pagsakop sa Canaan, isa pang mahalagang sandali, ay nagtatanghal ng isang komplikadong salaysay. Ito ay isang kwento ng mga kampanya ng militar, tagumpay at pagkalugi, ang pagtatatag ng isang bagong tinubuang bayan, ngunit din ang isang kwento na puno ng mga etikal na dilemmas. Ang mga account ng digma at pag-aalis ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa hustisya at ang paggamit ng puwersa, na nag-uudyok sa pagmuni-muni sa pagiging komplikado ng banal na utos at pagkilos ng tao. Pinipilit tayo nito na mag-grapple kasama ang mga katotohanan ng salungatan at ang mga mahirap na pagpipilian ay dapat gawin ng mga pinuno. Ang pamamahagi ng lupain, ang pagtatatag ng mga tribu at lungsod, ang paglikha ng isang bagong kaayusang panlipunan, lahat ito ay mga mahalagang bahagi ng salaysay, na naglalarawan ng mga hamon ng pagbuo ng bansa at ang walang katapusang pakikibaka ng tao para sa seguridad at katatagan. Ang aklat ni Joshua, na nagdedetalye sa panahong ito, ay hindi isang simpleng kwento ng tagumpay ng militar ngunit isang multifaceted account ng mga hamon, tagumpay, at ang patuloy na pag-igting sa pagitan ng banal na patnubay at pagkahulog ng tao. At tandaan, sa buong mga salaysay na ito, ang diin ay nananatili sa tipan ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang lupain ng Canaan ay hindi lamang isang lokasyon ng heograpiya, ito ay isang ipinangakong lupain, isang simbolo ng katapatan ng Diyos at ang kanyang pangako sa kanyang napiling tao. Ang pag-aari ng lupain, gayunpaman, ay may mga responsibilidad, na may mga obligasyong panindigan ang tipan, mabuhay alinsunod sa batas ng Diyos, upang magtatag ng isang makatarungan at matuwid na lipunan. Ang kabiguang gawin ito, tulad ng ipinakita ng mga kasunod na libro ng mga hukom at Samuel, na humantong sa mga siklo ng pagsuway, pang-aapi, at pagsisisi, isang paulit-ulit na pattern na naglalarawan ng pagiging komplikado ng kalikasan ng tao at ang patuloy na pangangailangan para sa banal na biyaya at kapatawaran. Ang mga siklo ng paghihimagsik at pagtubos ay nag-aalok ng isang malakas na salamin na sumasalamin sa ating sariling mga pakikibaka na may pagsunod, ang ating sariling pagkahilig sa pagsalig sa sarili, at ang ating patuloy na pangangailangan para sa gabay at awa ng Diyos. Ang mga ito ay isang paalala na ang tipan ay hindi isang beses na kaganapan ngunit isang tuloy-tuloy na relasyon, na nangangailangan ng patuloy na pangako, patuloy na pagsusumikap, at isang mapagpakumbabang pagkilala sa ating sariling mga limitasyon. Ang mga libro ng mga hukom at Samuel, kasunod ng pananakop, ay nag-aalok ng isang kamanghamanghang kaibahan sa salaysay ni Joshua. Habang inilalarawan ni Joshua ang isang medyo pinag-isang pagsisikap patungo sa pagtatatag ng isang bansa, inihayag ng mga hukom at Samuel ang isang panahon ng pagkapira-piraso at kawalang tatag. Ang mga hukom, mga pinuno ng charismatic na pinalaki ng Diyos upang maihatid ang mga Israelita mula sa kanilang mga mang-aapi, ay kumakatawan sa isang desentralisadong anyo ng pamamahala, ang bawat isa ay nagpapatakbo sa loob ng isang tiyak na konteksto at nahaharap sa mga natatanging hamon. Ang panahong ito ay nagtatampok ng paulit-ulit na tema ng kabiguan ng mga Israelita na mapanatili ang kanilang tipan sa Diyos, ang kanilang pagkamaramdamin sa idolo, at ang mga kahihinatnan ng kanilang pagsuway. Ang bawat pag-ikot ng pang-aapi, paglaya, at binago ang pagtalikod ay binibigyang diin ang pagkasira ng kanilang pambansang pagkakakilanlan at ang patuloy na pangangailangan para sa banal na interbensyon. Isaalang-alang si Deborah, isang hula at hukom,
na ang pamumuno sa labanan laban kay Sisera ay nagpapakita ng parehong lakas ng loob at pananampalataya. Inihayag ng kanyang kwento ang lakas at pagiging matatag ng mga kababaihan sa isang lipunang patriarchal, gayunpaman ay nagtatampok din sa mga hamon sa lipunan at ang patuloy na pakikibaka para sa hustisya at pagpapalaya. Pagkatapos ay mayroong Gideon, na ang paunang pag-aalinlangan at kasunod na pag-asa sa banal na katiyakan bago harapin ang mga Midianites, ay nagsasalita ng dami tungkol sa karanasan ng tao ng takot at pananampalataya. Ang kanyang tagumpay, nakamit na may isang nakakagulat na maliit na hukbo, binibigyang diin ang kapangyarihan ng interbensyon ng Diyos at ang mga limitasyon ng lakas ng tao. Ang mga salaysay na ito, na napuno ng parehong pambihirang mga feats at ordinaryong pakikibaka, ay nag-aalok ng malakas na mga aralin tungkol sa pamumuno, pananampalataya, at ang walang katapusang pangangailangan ng tao para sa banal na patnubay. Ang paglipat mula sa panahon ng mga hukom hanggang sa pagtatatag ng monarkiya ay nagmamarka ng isang makabuluhang paglipat sa pampulitika at relihiyosong tanawin. Ang demand para sa isang hari, isang pinuno ng tao tulad ng mga bansa na nakapaligid sa kanila, ay sumasalamin sa isang lumalagong pagkadismaya sa desentralisadong sistema ng mga hukom at isang pagnanais para sa higit na katatagan sa politika at lakas ng militar. Ang desisyon na ito, gayunpaman, ay may malalayong mga kahihinatnan, kapwa positibo at negatibo. Ang monarkiya ay nagdala ng isang antas ng sentralisadong awtoridad at kapangyarihan ng militar, na nagpapagana sa mga Israelita na pagsamahin ang kanilang posisyon at mapalawak ang kanilang impluwensya. Gayunpaman, ipinakilala din ito ang mga bagong hamon, kabilang ang potensyal para sa pag-abuso sa kapangyarihan, konsentrasyon ng kayamanan, at ang tukso patungo sa idolatria. Ang mga paghahari ni Saul, David, at Solomon, na bawat isa ay minarkahan ng natatanging lakas at kahinaan, ay naglalarawan ng pagiging komplikado ng pamumuno at ang patuloy na pag-igting sa pagitan ng banal na kalooban at ambisyon ng tao. Si Saul, sa una ay pinili ng Diyos, na sa huli ay hamina, na sumikop sa pagmamataas at pagsuway. Si David, isang batang lalaki ng pastol na bumangon upang maging hari, ay nagpapakita ng isang malalim na pananampalataya at kamanghamanghang katapangan ng militar, gayunpaman ang kanyang personal na buhay, na minarkahan ng pangangalunya at pagpatay, ay inihayag ang kapasidad ng tao para sa parehong kadakilaan at malalim na pagkabigo sa moral. Si Solomon, na kilala sa kanyang karunungan at kasaganaan, na sa huli ay naligaw mula sa batas ng Diyos, na humahantong sa paghahati ng kaharian. Ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing mga talento ng pag-iingat, na nagpapaalala sa amin na kahit na ang mga ipinagkatiwala sa malaking kapangyarihan at responsibilidad ay madaling kapitan ng mga tukso ng kalikasan ng tao. Ang pagtaas at pagbagsak ng mga hari na ito, ang kanilang mga tagumpay at pagkabigo, magpinta ng isang matingkad na larawan ng kalagayan ng tao, isang tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng pananampalataya, ambisyon, kapangyarihan, at ang walang katapusang pagkakaroon ng biyaya ng Diyos. Ang mga salaysay na ito, na malayo sa pagiging simpleng mga account sa kasaysayan, ay nag-aalok ng malalim na pananaw sa pagiging komplikado ng pamumuno, ang likas na kapangyarihan, at ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng hangarin ng tao at banal na kalooban. Pinipilit nila kaming harapin ang ating sariling mga kahinaan, ang ating sariling kakayahan para sa kapwa mabuti at masama, at ang ating patuloy na pangangailangan para sa gabay at awa ng Diyos. Ang nahahati na kaharian, kasunod ng pagkamatay ni Solomon, ay higit na komplikado ang salaysay, na itinampok ang pagkasira ng pagkakaisa at ang walang hanggang mga kahihinatnan ng hindi magandang pamumuno. Ang hilagang kaharian ng Israel, kasama ang kabisera nito sa Samaria, at ang katimugang kaharian ng Juda, na nakasentro sa Jerusalem, ay nagsimula sa magkahiwalay na mga landas, na bawat isa ay minarkahan ng sariling natatanging mga hamon at tagumpay. Ang Israel, na madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na idolatria at pag-asa sa militar ay maaaring, nakaranas ng sunod-sunod na mga hari, na ilan sa kanila ay nagpakita ng pare-pareho na katapatan sa Diyos. Ang kanilang mga paghahari ay madalas na bantas ng panloob na pag-aaway, panlabas na mga salungatan, at ang patuloy na banta ng assimilation sa nakapalibot na mga pag-anong kultura. Ang mga propeta, tinig na umiiyak sa ilang, ay palaging binalaan laban sa mga panganib ng idolatria at kawalang katarungan sa lipunan, hinihimok ang mga tao na bumalik sa kanilang tipan sa Diyos. Ang mga figure tulad nina Elias at Elisa,
kasama ang kanilang mahimalang interbensyon at walang tigil na pangako kay Yahweh, ay tumayo bilang mga beacon ng pananampalataya sa gitna ng isang dagat ng pagtalikod. Ang kanilang mga kwento, na puno ng mga dramatikong paghaharap at mga supernatural na kaganapan, binibigyang diin ang kapangyarihan ng banal na interbensyon at ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng pananampalataya at hindi paniniwala. Ang katimugang kaharian ng Juda, habang nahaharap sa sarili nitong bahagi ng mga hamon, sa pangkalahatan ay nagpakita ng isang mas mataas na antas ng katapatan sa relihiyon, bagaman ang mga panahon ng pag-backsliding at idolatria ay hindi bihira. Ang mga hari ng Juda, kahit na madalas na nagkamali, kung minsan ay nagpakita ng isang pangako sa reformang pangrelihiyon at isang mas malaking pagsunod sa batas ng Diyos. Ang mga paghahari ni Ezechias at Josias, halimbawa, ay minarkahan ng mga makabuluhang pagsisikap na linisin ang mga gawi sa relihiyon at ibalik ang templo sa dating kaluwalhatian nito. Ang mga panahong ito ng muling pagkabuhay sa relihiyon, gayunpaman, ay madalas na sinusundan ng mga relapses sa idolatria at katiwalian sa lipunan. Ang mga propeta sa Juda, habang naglalabas din ng mga babala at pagpapahayag ng paghuhusga, ay nag-aalok din ng mga mensahe ng pag-asa at pagpapanumbalik, na binibigyang diin ng walang katapusang pag-ibig at pangako ng Diyos sa kanyang mga taong tipan, kahit nasa harap ng kanilang patuloy na pagsuway. Si Isaias, Jeremias, at Micah, bukod sa iba pa, ay naghatid ng mga makapangyarihang mensahe na patuloy na sumasalamin sa mga mambabasa ngayon, na nag-aalok ng mga pananaw sa kalagayan ng tao at ang walang hanggang kalikasan ng biyaya ng Diyos. Ang kanilang mga hula, na madalas na napuno ng imahe at simbolismo, ay nagbigay ng parehong mga babala at pangako, na nagpapaliwanag ng komplikadong ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang kanilang mga sinulat ay nag-aalok ng malalim na pagmuni-muni sa mga tema ng hustisya, awa, at ang tunay na pag-asa ng pagtubos. Ang pag-aaral ng kanilang mga hula ay nagbibigay ng napakahalagang pananaw sa konteksto ng kasaysayan at ang mga espiritual na pakikibaka ng mga tao ng Juda. Ang pagbagsak ng parehong mga kaharian, Israel sa mga Asyano at Juda sa mga taga-Babilonya, ay nagsisilbing isang malakas na paalala ng mga kahihinatnan ng pagsuway at mga limitasyon ng kapangyarihan ng tao. Ang mga kaganapang ito, gayunpaman, ay hindi lamang mga salaysay ng pagkatalo at pagkawasak, itinampok din nila ang walang hanggang pag-asa sa pangako ng Diyos at ang tunay na pagtatagumpay ng kanyang katapatan. Ang pagpapatapon, isang panahon ng paghihirap at pag-aalis, sa huli ay naghanda ng daan para sa isang nabagong pag-unawa sa tipan ng Diyos at ang panghuling pagpapanumbalik ng mga Hudyo. Ang mga kwento ng nahahati na kaharian, sa makatuwid, ay nag-aalok ng isang komplikado at multifaceted account ng pananampalataya, pamumuno, at ang patuloy na pakikibaka sa pagitan ng pagkahulog ng tao at banal na biyaya. Hinahamon nila tayo na pagnilayan ang ating sariling mga kahinaan, ang ating kakayahan para sa kapwa mabuti at masama, at ang walang hanggang pangangailangan para sa gabay at awa ng Diyos sa pag-navigate sa pagiging komplikado ng buhay. Ngayon, masuri natin ang mas malalim sa mga makahulang tinig na humuhubog sa salaysay ng nahahati na kaharian. Isaalang-alang si Isaias, isang propeta na ang ministeryo ay nagspa ng mga paghahari ng maraming mga hari sa Judean. Ang kanyang mga hula, na madalas na liriko at napuno ng matingkad na imahinasyon, ay tumugon sa isang malawak na hanay ng mga isyu na kinakaharap ng Juda. Nagbabala siya laban sa kawalang katarungan sa lipunan, idolatria, at ang mga panganib na umasa sa mga alyansa ng militar kaysa sa walang tigil na proteksyon ng Diyos. Ang kanyang mensahe ay hindi lamang isa sa kapahamakan at kadiliman, nag-alok din siya ng malakas na pangitain ng pag-asa, kasama na ang pangako ng isang hinaharap na hari ng Mesiyas na magtatatag ng isang paghahari ng kapayapaan at hustisya. Mag-isip tungkol sa mga suffer servant na mga sipi, halimbawa, na binibigyang kahulugan sa iba't ibang paraan, na nag-aalok ng malalim na pananaw sa mga tema ng pagbabayad sala at pagtubos. Ang mga talatang ito, kasama ang kanilang evocative na imahinasyon ng pagdurusa at sakripisyo, ay sumasalamin ng malalim sa mga mambabasa sa buong siglo, na itinatampok ang walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng kahirapan. Pagkatapos ay mayroong Jeremiah, isang propeta na kilala sa kanyang pagdadalamhati at ang kanyang walang tigil na pangako sa katotohanan, kahit na nahaharap sa pag-uusig at panunuya. Ang kanyang ministeryo ay kasabay ng isang panahon ng makabuluhang kaguluhan sa politika at panlipunan,
na minarkahan ng dumadaloy na banta ng pagsalakay sa Babilonya. Ang mga hula ni Jeremias, na madalas na nailalarawan sa pamamagitan ng isang malalim na pakiramdam ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, ay sumasalamin sa malalim na pagdalamhati na naramdaman niya habang nasasaksihan niya ang moral na pagkabulok at paparating na pagkawasak ng Juda. Gayunpaman, kahit na sa gitna ng kanyang mga pahayag ng paghuhukom, palagi niyang binigyang diin ang walang katapusang pag-ibig ng Diyos at ang pangako ng pagpapanumbalik sa hinaharap. Ang kanyang madulash na pagdadalamhati ay hindi lamang mga pagpapahayag ng personal na kalungkutan, sinasalamin nila ang kolektibong kalungkutan ng isang bansa na nahaharap sa napipintong sakuna. Nag-aalok sila ng isang malakas na testamento sa kahalagahan ng pagkilala sa pagdurusa at pagpapahayag ng kalungkutan, kahit nasa harap ng paghatol ng banal. Ang kanyang walang tigil na pagsunod sa tawag ng Diyos, sa kabila ng pagharap sa malaking pagsalungat, ay nagsisilbing isang malakas na halimbawa ng pananampalataya at integridad. Si Micah, isa pang kapanahon ni Isaias at Jeremias, ay nakatuon sa hustisya sa lipunan at ang mga kahihinatnan ng katiwalian sa lipunan. Nagdala siya ng mga makapangyarihang mensahe laban sa kasakiman, pang-aapi, at pag-abuso sa kapangyarihan, binibigyang diin ang kahalagahan ng katwiran at pagtugis ng hustisya. Ang kanyang maigsi at makapangyarihang mga pagpapahayag, na madalas na nailalarawan sa kanilang pagiging direkta at hindi kompromiso na katapatan, hinamon ang moral na kasiyahan ng naghaharing piling tao at ang pagkukunwari ng relihiyon ng mga tao. Ang mga hula ni Micah, habang naghahatid ng mga babala sa paparating na paghuhusga, ay nag-aalok din ng isang pangitain sa pagpapanumbalik sa hinaharap, na binibigyang diin ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan at ang kanyang pangako ng panghuli pagtubos. Ang kanyang mensahe ay sumasalamin sa mga hamon na kinakaharap ng mga karaniwang tao, na binibigyang diin ang kanilang pangangailangan para sa hustisya at katarungan. Ang imahe ng Bethlehem, isang tila hindi gaanong kahalagahan, na naging lugar ng kapanganakan ng Mesiyas, ay nagpapakita ng hindi inaasahang katangian ng plano ng Diyos at ang malalim na pag-asa na natagpuan kahit nasa pinakamapagpakumbabang kalagayan. Ang pag-aaral ng mga makahulang tinig na ito ay nagbibigay daan sa amin upang maunawaan ang mga komplikado ng nahahati na kaharian hindi lamang bilang isang makasaysayang salaysay, kundi bilang isang malalim na espiritual na paglalakbay. Inaanyayahan tayo ng kanilang mga sinulat na sumasalamin sa likas na katangian ng pananampalataya, ang mga kahihinatnan ng pagsuway, at ang walang hanggang pag-asa ng biyaya ng Diyos. Hinahamon nila tayo na harapin ang ating sariling kapasidad para sa kapwa mabuti at masama, at upang mag-grapple sa walang hanggang pag-igting sa pagitan ng pagkahulog ng tao at banal na awa. Nag-aalok ang mga hula ng isang mayamang tapestry ng mga pananaw sa kalagayan ng tao, na itinampok ang patuloy na pakikibakas sa pagitan ng pananampalataya at pag-aalinlangan, katarungan at kawalan ng katarungan, at sa huli, ang walang tigil na kapangyarihan ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang detalyadong mga account ng mga istrukturang panlipunan, pampulitikang machinations, at mga gawi sa relihiyon ay nagbibigay ng isang matingkad na larawan ng pang-araw-araw na buhay sa sinaunang Israel, na nagpayaman sa ating pag-unawa sa makasaysayang konteksto at nagpapaliwanag ng kaugnayan ng mga makahulang mensahe para sa ating buhay ngayon. Ngayon, mas malalim natin ang mga praktikal na aplikasyon ng pag-unawa sa mga boses na ito. Paano natin, sa ika-21 siglo, glean wisdom mula sa mga sinaunang teksto na ito? Ang isang mahalagang aspeto ay ang pagkilala sa siklo ng kalikasan ng pag-uugali ng tao. Ang kasakiman, pang-aapi, at kawalan ng katarungan sa lipunan na tinulig ni Micah ay sumasalamin sa mga kontemporaryong mga hamon. Nakikita natin ang mga tunog ng kanyang mga babala sa patuloy na hindi pagkakapantay-pantay sa loob ng ating sariling mga lipunan, ang pagsasamantala ng mahina, at ang pag-abuso sa kapangyarihan sa parehong pampulitika at corporate spheres. Ang pag-aaral kay Micah ay hindi lamang isang ehersisyo sa akademiko, ito ay isang tawag sa pagkilos. Pinipilit natin itong suriin ang aming sariling pagiging komplikado sa mga sistem na nagpapatuloy ng kawalan ng katarungan at aktibong magtrabaho patungo sa isang mas pantay at mundo. Mag-isip tungkol sa mga modernong pagkakatulad ang pagkakaiba-iba sa pamamahagi ng kayamanan, ang pagsasamantala ng mga manggagawa, ang pagkawasak sa kapaligiran na dulot ng hindi napapansin na kasakiman. Ang mga ito ay hindi lamang mga abstract na konsepto, ang mga ito ay nasa salat na pagpapakita ng mismong mga kasalanan na sinakyan ni Micah.
Isaalang-alang ang mga babala ni Isaias laban sa idolatria at espiritual na kasiyahan. Sa ating modernong mundo, ang mga idolo ay maaaring hindi mga graven na imahe, ngunit sa halip ang walang tigil na pagtugis ng kayamanan, kapangyarihan, o katanyagan. Ang espiritual na kawalang interes na kinundina niya ay nakakahanap ng kahanay sa ating sariling edad ng mga pagkagambala at mababaw. Ang patuloy na pambobomba ng impormasyon, ang pang-akit ng instant na kasiyahan, at ang pagguho ng mga halaga ng komunal ay lumikha ng isang espiritual na vacuum na sumasalamin sa espiritual na barrenness na si Isaias ay nasaksihan sa kanyang panahon. Ang kanyang panawagan para sa pagsisisi, para sa isang pagbabalik sa tunay na pananampalataya at matuwid na pamumuhay, ay nananatiling kagyat ngayon tulad ng mga siglo na ang nakalilipas. Hindi natin maialis ang mga sinaunang teksto na ito bilang mga labi ng isang nakaraang panahon. Dapat nating aktibong makisali sa kanilang mga mensahe, na nagpapahintulot sa kanila na hamanin at baguhin ang ating sariling buhay at ang ating kolektibong kamalayan. Bukod dito, ang walang tigil na pananampalataya ng mga propetang ito sa harap ng kahirapan ay nagbibigay ng isang malakas na halimbawa para sa amin. Sina Isaias, Jeremias, at Micah lahat ay nakasaksi sa pagbagsak ng kanilang bansa, subalit hindi sila nawalan ng pag-asa sa pangwakas na plano ng Diyos. Ang kanilang tiyaga sa harap ng labis na mga logro ay nagsisilbing isang beacon ng pag-asa sa aming sariling mga pakikibaka. Ang kanilang matatag na pangako sa katotohanan at hustisya, kahit na nangangahulugang nahaharap ito sa pag-uusig at paghihirap, ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtayo para sa kung ano ang pinaniniwalaan natin, kahit na mahirap. Ang kanilang mga karanasan ay nagtuturo sa amin na ang pananampalataya ay hindi isang pasibo na pagtanggap sa mga pangyayari, ngunit isang aktibong pakikipag-ugnayan sa mundo, isang pangako sa hustisya, at isang patuloy na pag-asa sa harap ng kawalan ng pag-asa. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng integridad, kahit na napapaligiran ng katiwalian. Ito ay tungkol sa pagsasalita ng katotohanan sa kapangyarihan, kahit na hindi sikat. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pagkahabag at pakikiramay, kahit na ang iba ay hindi nagagawa. Ang mga ito ay hindi mga abstract na mithiin, ang mga ito ay mga konkretong aksyon na humihiling sa ating pansin at pangako. Nag-aalok din ang mga hula ng malalim na pag-unawa sa kalagayan ng tao. Inihayag nila ang pagiging komplikado ng kalikasan ng tao ang aming kapasidad para sa parehong napakalawak at kakilakilabot na kasamaan. Ipinakita nila sa amin ang mga kahihinatnan ng aming mga pagpipilian, ang epekto ng ating mga aksyon sa iba, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa. Ipinapaalala nila sa amin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pakikibaka, na ang iba sa harap natin ay nahaharap sa mga katulad na hamon, at ang biyaya at awa ng Diyos ay nagtitiis sa lahat ng henerasyon. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga makahulang tinig na ito, nakakakuha tayo ng mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, sa ating lipunan, at ang ating lugar sa mas malaking kwento ng pagtubos. Ang kanilang mensahe ay hindi lamang isa sa paghuhusga at pagkondena, ngunit isa sa pag-asa at pagbabagong anyo. Ito ay isang tawag sa pagsisisi, isang panawagan sa hustisya, at isang paanyaya na lumahok sa patuloy na gawain ng pagpapanumbalik ng Diyos sa mundo. Ang detalyadong paglalarawan ng kanilang mga lipunan, ang kanilang mga hamon, kanilang mga tagumpay at pagkabigo, ay nag-aalok ng isang balangkas para sa pag-unawa sa ating sariling buhay at lipunan sa isang bagong ilaw, pag-uudyok ng introspection at isang pagnanais para sa positibong pagbabago. Mag-isip tungkol sa mga kawalang katarungan sa lipunan na kanilang sinakyan. Ang katiwalian, ang pang-aapi ng mahihirap, ang pagwawalang bahala para sa mahina. Ang mga ito ay hindi abstract theological na konsepto, ang mga ito ay nasa salat na katotohanan na nakakaapekto sa buhay ng mga totoong tao. At ang kanilang mga hula ay hindi lamang mga hula sa mga kaganapan sa hinaharap, tumawag sila sa pagkilos, hinihimok ang kanilang mga kapanahon na baguhin ang kanilang mga paraan, magsisi ng kanilang mga kasalanan, at magtrabaho para sa isang mas makatarungan at pantay na lipunan. Nakikita natin ang mga echoes ng parehong mga kawalang katarungan sa ating sariling mundo, hindi pagkakapantay-pantay, kahirapan, karahasan, pagkasira ng kapaligiran at ang makahulang tinig ay patuloy na hinahamon tayo na harapin ang mga isyong ito ng may katapangan at pakikiramay. Isaalang-alang ang malakas na pag-aakusa ni Micah ng kawalang katarungan sa lipunan sa Micah 6:8, ipinakita niya sa iyo, O mortal, ano ang mabuti?
At ano ang hinihiling sa iyo ng Panginoon? Upang kumilos ng makatarungan at mahalin ang awa at maglakad ng mapagpakumbaba sa iyong Diyos. Hindi ito isang komplikadong formula para sa matuwid na pamumuhay, ito ay isang simpleng ngunit malalim na pahayag na pumuputol sa puso ng kung ano ang ibig sabihin na mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Binibigyang diin ito ang kahalagahan ng pagkilos ng makatarungan, na nagpapakita ng awa, at pagpapanatili ng isang mapagpakumbabang relasyon sa banal. Ito ay hindi lamang mga tungkulin sa relihiyon, ang mga ito ay mahahalagang sangkap ng isang umunlad na lipunan. Ang isang lipunan na hindi pinapansin ng mga alituntuning ito ay isang lipunan na nakalaan para sa pagtanggi at pagkabulok, tulad ng nasaksihan ng mga propeta sa kanilang sariling mga oras. Dapat nating tanungin ang ating sarili, nabubuhay ba tayo sa pamantayang ito? Kumikilos ba tayo ng makatarungan sa ating pakikitungo sa iba? Nagpapakita ba tayo ng awa sa mga nagdurusa? Naglalakad ba tayo ng mapagpakumbabang kasama ng Diyos, na kinikilala ang ating pag-asa sa isang mas mataas na kapangyarihan at nagsusumikap na mabuhay alinsunod sa banal na kalooban? Ang mga propeta ay hindi natatakot na haminin ang malakas. Nagsalita sila ng katotohanan sa kapangyarihan, kahit na nangangahulugan ito na mapanganib ang kanilang buhay. Ang kanilang lakas ng loob ay nagpapaalala sa amin na mayroon din tayong responsibilidad na magsalita laban sa kawalan ng katarungan, upang haminin ang mga nag-abuso sa kanilang kapangyarihan, at ipagtanggol ang mahina. Hindi ito laging madali, madalas itong nangangailangan ng sakripisyo, ngunit ito ay isang mahalagang aspeto ng pamumuhay ng isang buhay ng pananampalataya at integridad. Ang katahimikan sa harap ng kawalan ng katarungan ay komplikado. Ito ay isang pagtataksil sa ating sariling budi at ang ating pangako sa isang mas makatarungang mundo. Ang walang tigil na pangako ng mga propeta sa katotohanan at hustisya ay nagsisilbing isang malakas na halimbawa para sa atin, na nagbibigay inspirasyon sa atin na magsalita laban sa kawalan ng katarungan, anuman ang personal na gastos. Ang kanilang pamana ay pumipilit sa amin na makisali sa aktibong pagtutol laban sa mga sistema ng pang-aapi, upang magtaguyod para sa marginalized, at upang gumana ng walang tigil patungo sa isang mas pantay at mahabagin na mundo. Ang kanilang mga salita ay sumasalamin sa buong siglo, hinihimok tayo na suriin ang ating sariling pagiging komplikado sa mga kawalang katarungan sa ating oras at aktibong lumahok sa paglikha ng isang mas makatarungan at mapayapang hinaharap. Ito ay isang tawag sa pagkilos na hindi natin may walang bahala. Kaya, ano ang gagawin mo sa malakas na mensahe na ito mula sa mga propeta? Hahayaan mo ba ang kanilang mga salita na magbigay ng inspirasyon sa iyo na kumilos, upang maging isang kampyon para sa hustisya at awa sa iyong sariling buhay at pamayanan? Upang matulungan ka sa iyong paglalakbay, mag-subscribe sa channel, buhayin ang mga kampanilya ng abiso, at siguraduhing panoorin ang aking susunod na video kung saan makikita namin ang mga tiyak na aksyon na maaari mong gawin. Hanggang sa pagkatapos, nawa ang iyong mga puso ay mapuno ng pakikiramay at ang iyong mga aksyon na ginagabayan ng hustisya. Ang iyong kaibigan sa pananampalataya, Marco.